Magandang gabi mga barangay. Kanina po atin pong nabasa sa balita yung sinasabi po ni BP Robredo na dapat daw po pasalamatan si Pangulong Pinoy sa bilang paggunita sa isang taon ng pagkapanalo ng Pilipinas sa International Arbitral Tribunal, sapagkat ito di umano ay magagamit ng Pilipinas upang ipaglaban ang soberenya nito sa West Philippine Sea. Mga kabarangay, nais po ng opposition na iligaw ang mga kababayan upang mapatatag ang kanilang issue ngayon pong panahon ng eleksyon, sapagkat ang magiging malaking issue po sa baha ay ang kanila pong palalabasin na si Pangulong Duterte ay hindi nito ipinaglalaban ang soberenya sa West Philippine Sea, sa kabila ng katotohanan na naipanalo na ng Pilipinas sa International Arbitral Tribunal ang kaso laban sa China. At di umano ayon sa kanila, ito ay dahil sa katapatan at katalinuhan ni Pinoy, kung saan kanyang binangga di umano ang pinakamakapangyarihang bansa sa Asia. So ito po yung kanilang nais panindigan ng opposition upang maiproject po sa sambayan ng Pilipino na ang may kasalanan dito sa West Philippine Sea, kung bakit ito ay naokupahan ng China, ay ang ating Pangulo, dahil sa nais nilang palabasin that the President is deliberately surrendered the sovereignty of the West Philippine Sea to China. Yan po ang nais palabasin ng mga opposition. Nang sa gayon, masira ang kredibilidad ng ating Pangulo. Kaya ito po ang bibigyan natin ng linaw kung anong po talaga ang katotohanan dyan sa West Philippine Sea. At kung dapat nga ba na ipagmalaki natin ito at dapat purihin si Pinoy dahil di umano na ipanalo niya ang arbitral decision na yan over the West Philippine Sea. So kung titingnan po natin ang historical background, noong 2012 po, naalala po natin na inutusan ng Administrasyong Aquino ang ating mga Philippine Navy na naka-station po dyan sa Scarborough Shoal. At ang sabi pa po nila, ang
naalala po natin na kanilang sinabi sa balita dahil po sa masamang panahon due to bad weather, the Philippine Navy station at Scarborough Shoals were ordered to vacate the area and return to their naval base. So yan po ang lumabas dyan. Ngunit afterwards, ito nga pong nariyan na ngayong panahon na ni Pangulong Duterte na nariyan na na wala na si Pinoy. Itong mga tauhan ni Pinoy ngayon, itong dating administrasyon ay naging masyadong maingay sa pagsasabi na hindi ipinatutupad ni Pangulong Aquino o ni Pangulong Duterte ang naipanalo natin ang desisyon ng International Arbitral Tribunal na kung saan sinasabi nito na atin ang West Philippine Sea. So yan po ang issue. Naging maingay po sila sa pagsasabi kung bakit hindi ipinatutupad ng ating Pangulo ang desisyon na yan na di umano na panalunan ng panahon ng Pinoy administration. Ngunit sa bahagi naman ni Pangulong Duterte, ang sinasabi po ni Pangulong Duterte na itong arbitral decision award na ito ay wala pong visa. Ang ginamit pa nga pong salita dyan ni Pangulong Duterte was it was a trash of paper. Wala pong visa sapagkat hindi nire-recognize o hindi kinikilala ng China. Sa makatwid, sapagkat hindi ito kinikilala ng China, hindi po natin magagamit upang pilitin ang China na alisin ang mga barko nito sa West Philippine Sea. Sapagkat kung pipilitin natin na ito ay alisin, ang ibig po sabihin yan, kung pipilitin po natin na sila ay paalisin base sa nabanggit na decision, ang ibig pong sabihin yan, we will be entering war with China, which at the moment we cannot afford to do. Kasi ang sabi nga ni Pangulong Duterte, given the situation, we should be rather friendly with China than being wary. Makipagkaibigan tayo sa China at pag-usapan ang problema sapagkat hindi pa natin o wala tayong kakayahan na pumasok sa isang digmaan with China. Ngayon, kung sasabihin natin na nariyan naman ang Amerika kung sakali, well, ang sinasabi po ng ating Pangulo na siya namang totoo, pag nagkaroon ng gera over West Philippine Sea, where these allied powers, itong mga kaalyansa natin ay tutulong, ang Pilipinas po would be reduced to the major battlefield. Tayo po ang magiging lugar ng digmaan kung saan po tayo ay madudurog lamang. Kaya mas gusto po ng Pangulo na ayusin ang gusot na ito with China
in a diplomatic way where both China and the Philippines could agree on something. Mayroon po silang mapagkasunduan kung paano under the principle of what we call coexistence. So ito po ang paninindigan ng Administrasyong Duterte na ito namang opposition ay pinalalaki nila ang isyu at sinasabi na ang ginagawang ito ni Pangulong Duterte ay kataksilan sapagkat isinuko niya ang soberenya ng West Philippines sa China kapalit nitong Sinovac na donasyon, itong bakuna laban sa COVID-19. So ito po ang mga bintang ng opposition. Pangunahin po dyan si Antonio Carpio, si De Lima, si Robredo, si Drilon, si Pangilinan, si Ontiveros, lahat po itong mga dilawans na ito. Ito po yung issue nila laban sa ating Pangulo na may kaugnayan po sa West Philippine Sea. At ngayon nga, sapagkat isang taon na daw mula nang ito ay may award, so dapat dakilain si Pinoy, si Pangulong Aquino, na kailan lamang ay namayapa. So ano pong paglilinaw ang nais nating gawin tungkol dito, mga kabarangay? Katotohanan po dyan, noong 2012 na kung saan naka-station ang ating mga Navy forces sa Scarborough Shoal at naroon din po ang mga Chinese vessel, lumabas po sa mga pag-amin ni Del Rosario, ito po yung dating Secretary of Foreign Affairs ng Administrasyong Aquino, si Del Rosario po. At yung noong panahon na yon, ang ambasador ng Pilipinas sa New York, itong si Quisha, nang ayon sa kanilang nagkaroon daw ng kasunduan ang China at ang Amerika na kung saan ang dalawang persa para mabawasan ang tensyon sa rehiyon ay sabay na magpo-pull out ng kanilang mga persa sa West Philippine Sea. At dahil dyan, sumunod daw ang Pilipinas at nag-pull out na tayo. Ngunit ang China hindi nag-pull out. Pero ang Amerika at ang Pilipinas walang ginawa dyan. Yung Administrasyong Aquino walang ginawa. They did not file protest. Why China did not comply with the agreement, assuming there was that agreement according to Del Rosario and Quisha. They did not file a protest to that effect. And after the withdrawal, pagkatapos pong mag-withdraw yung Philippine forces, itinuloy ng China ang pagtatayo ng artificial islands sa Scarborough Shoal na ginawang mga military bases. At hindi po dyan kumibo ang Aquino administration. Hindi po sila gumawa ng hakbang para ipatigil yan. At ayon pa nga sa balita, 2 bundok di umano sa Zambales ang halos napatag sapagkat diyan kinuha ang mga panambak para sa isla na yan ng mga Chino. So, ang ibig po sabihin yan, ang Aquino administration ang nagsuko ng soberenya sa mga Chinese noon pang
2012. At nung panahon iyon, 19 times di umano na si Trillanes ay pabalik-balik sa Beijing, China, as a backdoor negotiator ni Pinoy. At nang tinanong ni Senator Enrile sa Senate, sapagkat ng mga panahon ay senador pa si Trillanes, kung ano yung kanyang sadya, bakit siya nagpapabalik-balik sa China nang hindi man lang niya pinaalam sa Senado. At meron pang report si Enrile na sinabi niya na ang ambasador ng Pilipinas sa China noong panahon yun ay nag-report sa kanya na di umano hindi siya, that ambassador was not allowed to take notes of what Trillanes and the Chinese counterpart were talking about. At ang sagot po ni Trillanes kay Senador Enrile, at nag-aaway pa po sila sa Senado, that he could not reveal kung ano yung pinag-uusapan nila at ng Chinese counterpart. Because according to Trillanes, he would only be bound to report to the President Aquino what he was agreed with the Chinese counterpart, sapagkat ayon kay Trillanes highly confidential yung report na yan, that it could not be divulged even to the Senate. So ano pong ibig sabihin nito, mga kabarangay? Given the facts, the historical facts, makikita po natin na ang Pinoy administrations has totally given up the sovereignty of the West Philippine Sea to China, with the active participation of Trillanes as the backdoor negotiator. Yan po ang katotohanan. Ngayon, itong sinasabi nila, so instead of filing protest, ang ginawa po nila with the active participation of Antonio Carpio, then Associate Justice of the Supreme Court. Ito nga, nag-file sila ng for arbitration with this International Arbitral Tribunal. Ngunit ayon sa isang ambasador, doon sa proceeding na yan, China did not participate because China did not recognize the jurisdiction of the International Tribunal. And expectedly, naglabas po ng decision ang International Arbitral Tribunal to the effect na iyan po, yung West Philippine Sea belongs to the Philippine Economic Zone. So hanggang doon lang po yon. The decision ay wala po siyang pangil na ma-enforce o maipatupad even if China does not recognize it. Wala po. Basta ang sinabi lang, it is a mere statement that the West Philippine Sea, the disputed West Philippine Sea, belongs to the Philippine Economic Zone.
Ngayon ang tanong po, paano ito maipatutupad kung ayaw naman ng China kilalanin? Ito po ang sinasabi ng ating Pangulo, that we cannot enforce it against China simply because China does not recognize it. If we will enforce it against the will of China, then it means we will be going to war with China. Makikipaggera po tayo. Nasa panahon ngayon, hindi naman po natin kaya. Ngayon, kung sinasabi ng mga opposition, bakit hindi tayo magpatulong sa international community? Para sabihin sa international community, sa United Nations na ipatupad ito. Well, in the first place po, pag pumunta po tayo sa United Nations, galing na nga po yung arbitration na yan. Ipatutupad kaya yan ng international community. Take note, ang sabi nga ng opposition, sabi nga ni Del Rosario, kaya daw pinag-pull out ang Philippine forces noong 2012 para mabawasan ang tensyon with China. So, kung pipilitin ng Amerika o ng UN, gagawin po kaya nila yun? Siyempre hindi nila gagawin yan because that will heighten the tension. Ngayon nga po, mayroong tension dyan. Diyan kaya nagpadala ng maraming pwersa. But it is not only because of the West Philippine Sea. I mean, because of the Philippines. It is because China, Taiwan and Japan are also endangered by China. Kaya nariyan ang America and allied forces. But at the moment po, sinisisi ng opposition si Pangulong Duterte to make it appears para papaniwalayan ng mga Pilipino na talagang binigay na po ni Pangulong Duterte o isinuko na ang sovereign niya sa West Philippine Sea. Inuulit po natin, ang hindi po si Pangulong Duterte ang nagsuko niyan. Si Pangulong Pinoy. Kasama itong mga opposition na ito, nakahol ng kahol ngayon against the Duterte administration. Sila po ang nag-give up ng ating sovereignty dyan noong 2012 pa. Ngayon, hindi po yan ina-assert ng ating Pangulo na bawiin in terms of driving away the Chinese military vessels within the area, sapagkat in the first place, pag ginawa yan, that means war. And assuming that the President would like to do it under the Constitution, the 1987 Philippine Constitution, the President has no power to do it. Bakit po? Sapagkat under Section 23 po, first paragraph ng Article 6 of the 1987 Constitution, that power to declare the existence of war with foreign country belongs to the exclusive power, or it belongs exclusively to Congress in a joint session voting separately by two-third votes to declare the existence of war. So, ibig po sabihin yan, yung sinasabi ng mga opposition na bakit ayaw i-assert ng ating Pangulo ang sovereignty against West Philippine Sea.
In the first place, lilinawin po natin na hindi po nag-give up. The President Duterte is not giving up or has not given up the sovereignty in West Philippine Sea. Kung mayroong mang nag-give up dyan ang Pinoy administration, si Pangulong Pinoy. Ngayon, ang tanging ginagawa ng Pangulo, hindi niya po ina-assert yan sa ngayon. Bakit? Because to assert it, para bawiin yan, by driving away the vessels of Chinese over the area would mean war, which the President is not willing to enter into with China. And secondly, ito nga po sinasabi natin, even assuming that the President wanted to assert by having war with China, it is not within his power. Wala pong kapangyarihan ng presidente para gawin yan. Sapagkat ayon sa saligang batas, ang may kapangyarihan lamang ay ang Congress. Congress lamang ang pwedeng magdeklara ng gera laban sa China. Pero ito po hindi sinasabi ng mga opposition yan. Sapagkat gusto po nilang ipunla, itanim sa utak ng sambayan ng Pilipino na ayaw ng Pangulong Duterte o tabawiin yung West Philippine Sea sa kamay ng China. Ang pilit pong isinisiksik sa utak ng mga Pilipino ni Robredo at ng mga kanyang kasama, ibinigay na o isinuko na ng ating Pangulo sa China ang soberenya ng West Philippine Sea. Hindi po totoo yan. Kung mayroon man nagsuko dyan, si Pangulong Aquino, na gusto nilang palabasing dakila ngayon. Ang tangi lang hindi ginagawa ng ating Pangulo ngayon ay gamitin ang pwersa para itaboy ang mga barko ng China. Ang sinasabi ng Pangulo, kung pwede tayo magkasundo, sige, manatili muna ka dyan, manatili din kami dyan, habang at pag-usapan natin kung paano natin ma-resolve marahil pagkatapos ng COVID pandemic. Sapagkat ngayon, naharap tayo sa malaking problema ng COVID-19. Pero ang opposition po, panay ang sigaw, panay ang daldal na si Pangulong Duterte ay isinuko ang soberenya ng West Philippine Sea. Ito pong ginagawa nila ay pamumulitika. At kasabay nito sinasabi lang napakadakila ni Pinoy. Samantalang kung tutuusin po, ang pinakapangunahing taksil dito ay si Pinoy, si Trillanes, si De Lima bilang DOJ Secretary ni Pinoy na siyang legal counsel niya. Si Del Rosario bilang Secretary of Foreign Affairs. Si Antonio Carpio na noon ay Associate Justice ng Supreme Court at leading counsel dito sa arbitral tribunal na ito. Alam po nila, ano po ba ang esensya ng arbitration compared to litigation? Ang esensya po ng arbitration is compromise. Ano ba pwede niyong pagkasunduan? Kaya nga arbitration magkasundo. Iba yung litigation kasi sa litigation, pag ayaw magdumalo yung kabilang partido, he is considered to have waived his right to present his side. Pero po sa arbitration, hindi pwede yan. Because essentially arbitration is compromise. How can you compromise without the other party present during the proceeding?
So doon pa lang po sana, alam nila, ni Carpio, ni Pinoy, ni De Lima, ni Trillanes, alam nila yan na walang bisa yan sapagkat wala naman, hindi umatin ang China. At secondly, ano po ba ang rason ng pagpabalik-balik ni Trillanes sa China habang gumagawa ng island sa Scarborough Shoal, habang nandyan ang mga sundalo ng China sa Scarborough sa West Philippine Sea? Ano ang ginawa ni Trillanes bilang backdoor negotiator ni Pinoy? Isa lang po ang conclusion na pwede natin masabi diyan, na isinuko nila ang sovereignty. Ngayon, hindi naman nila isusuko yan kung walang kapalit. So, ibig po sabihin yan, ibininta nila ang West Philippine Sea. Ano ang naging kapalit? Kaya yung sinasabi ng arbitral award, pwede rin pong iyan ang kumbaga pampalubag-loob para palabasin nila na masabi lang, it could be also maybe that could have been the product of the backdoor negotiation with Trillanes. Now, sige, bigyan mo kami ng pera, gawin yung inyo na yung West Philippines pero para hindi naman kami nakakahiya, magpapile kami ng arbitration proceeding dyan. Tapos sabihin ng China, o sige, basta bahala kayo, basta kami hindi atin dyan dahil hindi namin yan kikilalanin. And yet, tinuloy nila. Kaya ngayon, yun ang pinagmamalaki nila. So ano pong suma total nito? Pinagluloko po tayo ng mga opposition na yan. At ibinibintang nila kay Pangulong Duterte ang kanilang kasalanan sa sambayan ng Pilipino. Pansamantala po, wakasan natin ang ating talakayan ngayong gabi. Maraming salamat at bilang suporta po, inimbitahan po natin na subscribe ang ating YouTube channel, ang ating paninindigan sa napapanahong issue ng lipunan. Muli, maraming salamat. Magandang